Paano magparami ng subscribers? Tips para sa mga Pinoy beginners sa YouTube. Kamusta mga kabayan? Gusto mo bang palakihin ang channel mo pero parang laging stuck ang subscriber count mo? Huwag ka mag-alala, normal lang yan sa simula. Sa video na ito, ituturo ko sa iyo ang mga subok na tips kung paano makakuha ng iyong unang 1,000 subscribers nang hindi mo kailangan gumamit ng sub to sub o yung subscriber to subscriber. Magsusubscribe ka sa kanya para magsusubscribe din siya sa'yo. No need, mga kabayan. Narito ang mga tips at advice. Number 1, hanapin ang iyong niche. Itutok mo sa isang topic. Huwag maging halo-halo yung channel mo sa simula. Kung tungkol sa pagtuturo, or tungkol sa motor, tungkol sa budgeting, yung topic mo, manatili ka muna sa iisang topic. Well, sabi ko sa simula, kasi ako, I wish I'd known that earlier dahil nung nagsisimula ako sa YouTube, halo-halo din ang topic ko. Kaya nga, I learned my lesson. And I'm sharing it with you para hindi nyo na ulitin yung same mistake na ginawa ko. Bakit? Kasi mas madaling mag-subscribe ang tao kung alam nila kung ano yung aasahan nila sa mga susunod na uploads mo. Hindi yung nag-aabang sila ng tungkol sa motor. Ang next na i-upload mo tungkol naman sa pagtuturo. Tapos nag-aabang sila sa pagtuturo, ang next naman na i-upload mo tungkol sa budgeting. So magulo, di ba? Number 2, ayusin ang iyong SEO or search engine optimization. Keywords, gamitin ang mga salitang madalas i-search ng mga Pinoy. Halimbawa, paano magtipid ng pera, paano mag-ipon ng pera, or tips para sa mga guro. Kung about pagtuturo naman yung topic mo. Pamagat at description. Ilagay ang main keyword sa simula ng iyong title at sa unang 2 linya ng iyong description. Again, best advice is pag nagsimula na kayong mag-YouTube, dapat meron na rin kayong YouTube Studio. Kasi doon po sa YouTube Studio na i-edit yung mga yan. Para mailagay ninyo, bago nyo i-upload, ayusin nyo muna yung title, yung description, para pag nag-search yung viewer, pasok agad yung keywords mo doon sa sinesearch niya. At syempre, si YouTube algorithm, ipupush niya yung YouTube content mo. Dahil yun nga yung title mo, mismong yun yung keywords na sinesearch. Number 3, huwag balewalain ang thumbnails. Visual appeal. Ang thumbnail, ang display window ng video mo. Siguraduhin malinaw, malaki ang text, at may emosyon ang mukha. Kung kasama ka sa picture, which is sa akin, I always use my photos. Pero lately, nagbago ako ng mga thumbnails doon sa aking mga playlists kasi nga syempre pwede natin gamitin ang AI para makatulong sa atin at para mapabilis yung ginagawa natin. But I advise Canva, that's number 1, yun ang ginagamit ko sa paggawa ng thumbnails and malaking tulong po yun. May free account naman siya. Advice, iwasan ang magulong design. Mas simple, mas madaling basahin sa mobile phone. Tandaan na most of the YouTube viewers natin, ginagamit ang cellphone sa panunood. Kaya lakihan natin yung fonts natin, huwag magulo yung color, yung design and all. Marami namang templates na libre, gagayahin mo lang sa Canva. Number 4, gamitin ang YouTube Shorts. Strategy. Ito ang pinakamabilis na paraan sa ngayon para makakuha ng subscribers. Mag-upload ng 15 to 60 seconds na clips na nagbibigay ng mabilis na impormasyon o entertainment. And of course, tandaan natin dapat nakaka-capture natin yung first 5 seconds ng video mo, dapat captured mo yung viewer mo. And nag-i-scroll lang yung mga yan sa shorts. And para ma-push na naman ng YouTube algorithm yung shorts na kine-create mo, dapat appealing din siya. And again, dapat entertaining. CTA, call to action. Huwag kalimutang sabihin sa shorts or sa long content mo
at the end of the video na mag-subscribe para sa full video kung shorts yan. Number 5, consistency over perfection. Huwag hintayin na maging perfect ang camera or mic mo bago ka mag-upload. Ang mahalaga ay ang value or aral na makukuha ng viewers sa'yo. I-schedule mo, mas mainam na mag-upload ng isang beses sa isang linggo ng regular kaysa sa 5 video sa isang linggo pero mawawala ka naman ng isang buwan. Ako, I did that. That's also an honest mistake. Kasi I created my YouTube channel in 2012. Tagal, no? Pero last year lang ako nag-boost na okay, kakarilin ko to, gagawin ko to. Kasi nakita ko yung mga engagement, dumami doon sa topic ko na Spins or sa Pinas, ikaw ang ma'am at sir. At doon lang ako nagkaroon ng ano na, ay, oo nga, ito nga ang karilin ko. Kasi dati, ang kinakarir ko yung black app tsaka yung blue app ko. Which is really impossible unless mag-affiliate ka talaga at magbenta-benta ka. Number 3, mahalagang advice, the mindset. Ang YouTube ay isang marathon, hindi sprint. Huwag ma-pressure sa numbers ng iba. Do not compare yourself sa ibang YouTubers. Ang mahalaga, bawat video na ginagawa mo ay mas magaling kaysa sa nauna. Ibig sabihin, nag-i-improve ka. Ako din, if you check my channel, yung trace ko, way back, even last year, ganon, yung mga unang create ko ng mga video, syempre, sablay yung thumbnail, sablay yung title, kaya nga may YouTube studio, para na-i-improve mo siya, pwede mo siyang i-edit at palitan. Yan. So, narito ang karagdagang tips para sa SEO. Huwag kalimutan ang tags. Gumamit ng mga tags na Tagalog at English. Halimbawa, YouTube tips in the Philippines or for Filipinos or paano dumami ang subscribers. Yung mga ganon. Bakit? Siyempre kasi halo-halo po ang nanonood sa YouTube. Dapat nga doon sa studio mo, check mo yung language settings mo. Kasi meron yung settings dyan na pwede mo siyang nag-auto-translate kapag nakiklik mo yung mga countries. Halimbawa, English, French, Spanish, Arabic, yung mga ganon. Pwede mo siyang i-click doon para when people from that country watch your videos, automatic nagta-translate siya. Para, syempre, mas maraming viewers, di ba? Wag lang Filipino yung target mo. Engagement. Sagutin ang bawat comment sa iyong video. Gusto ng YouTube algorithm kapag nakikita nila na active ang creator sa pakikipag-usap sa viewers. Sa akin po kasi, nung una, syempre, nasasagot ko lahat yan. Kasi sa shorts ko, ang ginagamit ko na pampaboost talaga ng subscribers ko, mga prayers. Totoo lang. Mga prayer, mga spiritual guide, mga life lessons. Kasi yun yung nakita ko na talagang ang bilis mag-grow ng subscribers. And nung una, nakakapag-reply pa ako. Kaso nung mga recently, nung nagsasabay-sabay na kasi yung shorts saka yung long content, tapos nag-edit pa ako, and then syempre may full-time job pa ako, hindi, nagla-like na lang ako, hindi ko na siya nare-replyan. Pero pag may time, katulad kanina, umaga, habang nag-upload ako ng mga shorts ko na naman na prayers, sinasabayan ko naman sa kabila ng pagre-reply sa mga nagko-comment. Kasi may isang prayer ako na nasa 600, 700 na yung comments. Sabi ko, pag isa-isa ko to, hirap din, di ba? So, may mga pa isa-isa, pa dala-dalawa, few na lang yung nare-replyan. But see to it na nakakapag-reply para may engagement tayo. So, sana nakatulong yung mga tips na ito sa inyong YouTube journey. Kung may mga tanong tayo, mag-comment lang sa ibaba at pag-usapan natin yan sa susunod na content. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aking channel, Teacher Tini Talks, para sa mas marami pang tips. Kaya mo yan, simulan mo na. Bye!